Alleluia, 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 Alleluia. Kayong mabigat ang pasan, ay kay Jesus maglapitan, upang kayo'y masiyahan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Sino sa atin yung nakaramdam ng kaginhawahan mula sa problema o dalahin nung tayo ay sumuko sa Diyos? Nung tayo ay nagdasal o lumapit sa Diyos? Siguro po ito ay pangkaraniwang karanasan natin. Ito po ang nagpapatotoo doon sa unang bahagi ng Ebanghelyo, na nagsasabi ang Panginoon, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko." Naroon naman kasi ang pangako ng Panginoon. Pero ang totoo, lagi po bang ganun ang nangyayari? Yun po ba ay karanasan ng lahat? Na pagkatapos tayong sumuko sa Diyos, ay nakaramdam na tayo ng ganap na kaginhawahan at kalayaan sa problema natin? Kung atin po talagang pakasusuriin, sabihin natin, ay hindi naman. May mga pagkakataon nga na lumapit na nga ako sa Diyos, isinuko na nga sa Kanya. Siya na nga ang pinanguna ko sa aking buhay. Pero bakit may problema pa rin? Bakit meron pa rin bigat? Bakit ganun? Akala ko ba, Lord, pag lumapit kami sa iyo, lahat maayos na. Di ba, Lord, sabi mo yon? Basta isuko namin lahat sa iyo at ang lahat ay magiging maayos at maganda na. Bakit ganun, Lord? Minsan nga naiisip ko, Lord, kung hindi na sana ako lumapit sa iyo eh. Kasi nung lumapit ako sa iyo, parang nadagdagan pa nga yung problema ko eh. May ganun na karanasan ng tao. Tama po? Tama po ba? Sana po yung pangako ng Panginoon, kumpletuhin natin. Kasi yung nananatili sa isip natin, yung unang bahagi ng pangako niya. Ano sabi ng unang bahagi ng pangako niya? Lumapit kayo, lahat na napapagal, nabibigatan, at kayo'y aking pagiginhawahin.
may kasunod yun eh. Doon lang kasi ito tumitigil eh. Ano yung kasunod? Sabi dito, pasanin ninyo. Papasanin ninyo. May papasanin pa rin tayo. At ano sabi pa dito? Mag-aral kayo. Yung iba ayaw na nga mag-aral. Pagod na ako, Lord. Ayoko na mag-aral. Akala ko ba pag lumapit ako sa iyo, ako'y makakaramdam ng kapahingahan. Tapos eto ikaw, may papasanin pa pala ako at mag-aaral pa uli ako. Diba? Tama ba? Alam po ninyo, yung kapahingahan na tinutukoy ng Panginoon ay hindi ibig ipagkahulugan, ay sitting pretty na lang tayo sa mundong ito. Kumukuya-kuya-kuya na lang tayo nakasandal, sumisipol-sipol, habang tayo ay nasa tabi ng dagat. Ay hindi po ganoon. Meron pa rin po tayong papasanin. Meron pa rin tayong hamon. At ang hamon na iyon, ang nais ng Panginoon, matuto tayo dun sa mga hamon. Lumawak yung ating pag-unawa dahil inag-aaral tayo, tumibay ang ating pananampalataya, at mas maging malalim ang ating pagtanggap sa buhay. Hindi tayo bibigyan ng pangako ng Diyos na parang mabulaklak lamang para tayo ay pagbigyan. Hindi po mangangako ang Panginoon na parang mababaw lamang, superficial, skin deep lang, hindi. Ang mangangako ang Panginoon ng totoo. Yung buong katotohanan na magpapalaya din naman sa atin. Pakatandaan po natin na sa pagdulog natin sa Diyos, halimbawa, pumasok ka sa simbahan ng Quiapo, nanonood ka sa live stream, taas ang kamay mo, isinuko mo sa Panginoon, praise the Lord, salamat sa Panginoon. Naisuko ko sa Kanya, naibuhos ko sa Kanya yung aking saloobin, yung aking dinadala. At ikaw ay maginhawang lalabas ng simbahan at matatapos mo yung misa ng live stream natin. Pero, hindi po hanggang doon lang ang gawain ng Panginoon. Hindi hanggang doon lamang. Bahagi ng plano ng Diyos, meron ka pa ring krus na dadalhin. Parang siya. Hindi naman niya binitawan yung krus at iniwan. Dinala niya hanggang sa kaduluduluhan. Meron pa rin po tayong papasaning pamatok. Ang tawag nga po dito, pamatok. Alam niyo ba yung pamatok? Ito po yung nasa batok ng kalabaw, na kahoy, na ito ang sumasangkalang sa kanyang batok sa likod at yung pinangihila ng mga kalabaw. No? So, pasanin niyo ang aking pamatok. Meron pa rin ba tayong bibuhatin? Meron pa rin ilalagay sa ating batok, sa ating balikat. Pero mag-aaral tayo, may matututunan na tayo. Meron ng paglago na mangyayari sa atin. At alam natin, hindi na tayo nag-iisa. Alam natin, yung ilalagay ng Panginoon sa atin ay hindi para idiin tayo, kung hindi kayang-kaya natin yung ibibigay ng Diyos, kung ano man yung dadalhin natin. Yan. Yan ang pangako ng Diyos. Yan ang tunay na kapahingahan. Ang tunay na kapahingahan ng Panginoon ay hindi yung wala ka nang dadalhin. Ang tunay na kapahingahan ng Panginoon, meron ka pa rin dadalhin, pero matututo ka pa. Titibay ka pa, lalawak ang iyong pangunawa, at magiging mas matatag ang iyong pananampalataya. Dahil kasama mo na ang Panginoon, dahil na may mas malalim na kahulugan ang iyong pinapasan na problema o suliranin. Kaya mga kapatid, sabihin natin sa Panginoon sa misang ito, Lord, sinusuko ko po sa inyo ang lahat. Yun po yung iyong pangako, lumapit kami sa inyo
At kami iyong pagpapahingahin, lumalapit po kami sa iyo, Panginoon. Ibinibigay po namin sa iyo, sinusuko namin sa iyo ang aming problema, pati ang aming sarili. At Panginoon, alam mo, handa po kaming dalhin pa ang mga krus na ilalagay mo sa amin, sa aming mga balikat. At alam namin, Panginoon, handa kami na matuto, na lumawak ang aming kaalaman, lumalim ang aming pagkaunawa, at tumibay ang aming pananampalataya.